Nagsimula ang kwento sa isang binata na si Ki-chan na nag-iisang anak na lalaki ng isang negosyante. Nang matapos maligo biglang pumasok sa kwarto niya ang isang babae na nagngangalang Minji. Dito ay malalaman natin na matagal nang may lihim na pag-ibig si Minji kay Ki-chan at palagi niyang kinukuha ang atensyon nito. Nagkwentuhan sila hanggang ating gabi at tumagay ng ilan lata ng inumin. Lumipas ang ilan sandali dahil nakainom tuluyan nang nakatulog si Minji sa kwarto ni Ki-chan. Napansin ni Ki-chan ang pagtunog ng telepono ng dalaga at sinagot niya ito. Sinabi na nakatulog na si Minji. Pagkatapos ibaba ang telepono pinagmasdan niya ang dalaga at nakita niya ang matatarik na bundok nito. Sinubukan niya itong hawakan subalit may narinig siyang boses ng tao sa kanyang bahay. Nagmamadaling bumaba ito at nakita niya ang kanyang ama na si Yusef na kagagaling lang sa trabaho at ang kanyang ama ay lasing. Sa kabilang banda nagpapanggap lang pala si Minji na tulog para matikman ni Ki-chan ang kanyang perlas ngunit dahil dumating ang ama ni Ki-chan ay nabigo ito. Kinabukasan may biglang dumating na babae sa kanilang bahay. Ipinakilala ito ng kanyang ama na bago niyang asawa at ang pangalan ng babae ay Yuso. Dito ay makikita sa mukha ni Ki-chan na dismayado siya sa kanyang bagong madrasta na kasama nilang maniniraan sa bahay kaya umalis ito agad. Noong gabing yun biglang pumasok si Yuso sa kwarto ni Ki-chan para ayain ito sa apunan. Si Ki-chan nakakatapos lang maligo ay biglang natanggal ang tuwalya at aksidenteng nakita ni Yuso ang labanos dahil ito ay pumasok sa kwarto niya. Si Yuso na hindi sinasadyang makita ang labanos ay nagulat at nagmamadaling umalis. Nagpunta si Ki-chan sa kusina ng ating gabi may narinig itong kakaibang ungol galing sa kwarto ng kanyang ama. Dito ay napagtanto niya na may nag-e-exercise sa kwarto ng kanyang ama. Nang matapos ang bakbakan ng mag-asawa makikitang hindi nasiyahan si Yuso sa ginawa ng kanyang asawa kaya nagpasya ito na gamitin si Mariang Palad para pasayahin ang sarili. Kinabukasan naghanda ng almusal si Yuso para dalin sa kwarto ni Ki-chan. Ginagawa niya ang lahat ng bagay na ito para matanggap siya ni Ki-chan bilang bago niyang ina. Paggising ni Ki-chan ay lumabas ito sa kanyang kwarto at nakitang mahimbing na natutulog si Yuso sa sofa at nakakita ito ng magandang tanawin habang nakatitig sa mga hita ng kanyang madrasta. Lumipas ang ilan araw nang papasok na si Ki-chan sa kanyang eskwelahan nakita niyang bukas ang pinto ng kwarto ni Yuso. Dahil sa curiosity pumasok ito sa kwarto at nakita ang pangloob na suot nito na nakalagay sa kama. Kinuha niya ito at tinignan bigla naman lumabas sa banyo si Yuso na katatapos lang maligo. Tinanong niya ito kung ano ang kailangan niya at kabadong sumagot si Ki-chan na papasok na siya sa kanyang klase. Lumabas sa kwarto si Ki-chan habang naglalakad nakita ni Yuso na binulsa niya ang pangloob na kasuotan nito. Dahil sa nangyari nagsimulang magpantasya si Ki-chan na sinisibak niya si Yuso at sinulat ang lahat ng iniisip nito at sinimulan niyang gawin ang kanyang nobela. Nang makauwi si Ki-chan sa kanilang bahay nagmamadali siyang ilabas ang mga laman ng kanyang bag at muli niyang nakita ang underwear ni Yuso na binulsa niya kaninang umaga. Bigla naman dumating si Yuso at pumasok sa kanyang kwarto at binigyan siya ng mga libro para makatulong sa kanyang pag-aaral. Doon ay napansin ni Yuso ang kanyang underwear na kinuha ni Ki-chan kaninang umaga na nakalagay sa kanyang lamesa. Imbes na magalit ngumiti na lang si Yuso tungkol dito at umalis. Habang nasa apunan sinabi ni Yusef na siya ay masaya dahil unti-unti nang nagkakasundo sina Ki-chan at Yuso. Lumipas ang ilan linggo lalo nagkakalapit si Ki-chan kay Yuso at lagi na silang nagkakasama. Sa mga sandaling iyon mas madalas na rin magpantasya si Ki-chan kay Yuso at sinusulat niya ang lahat ng ito sa kanyang nobela. Habang nagsusulat sa kanyang laptop biglang nilapitan ni Yuso si Ki-chan dahil alam niyang sinusulat nito ang kanyang nobela. Kinukulit niya si Ki-chan para basahin ang kanyang sinusulat sa mga sandaling iyon biglang hinalikan ni Ki-chan si Yuso at kinabigla ito ng babae. Itinulak niya ito at galit na sinabi na hindi tama ang ginawa ni Ki-chan subalit biglang dumating si Yusef kaya dinala niya ito sa kanilang kwarto. Doon ay muling nag-exercise ang mag-asawa sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan ng makaalis si Yusef sinuri ni Yuso kung ito ay buntis subalit ito ay negatibo pa rin. Kahit gustong-gusto na niya ng magkaanak tila wala pa rin bunga ang kanyang mga pagsisikap.
Pagkatapos nilapitan ni Ki-chan si Yuso at buong tapang na nagtapat ng pag-ibig at sinabi niya na gusto niya ito. Ngunit tinanggihan siya ni Yuso at nagbanta ito na sasabihin niya sa kanyang asawa. Nasaktan si Ki-chan sa pagtanggi nito sa kanyang pag-ibig kaya tumagay ito at agad tinawagan si Minji para pumunta sa kanilang bahay. Nang makarating si Minji agad siya hinalikan ni Ki-chan, tumanggi ito nung una subalit hindi nagtagal at bumigay din ito dahil ito ang pinakahihintay niyang tagpo. Habang nag-e-exercise ang dalawa narinig ito ni Yuso at nagpunta sa banyo para gamitin si Mariang palad at pasayahin ang sarili. Kinabukasan naghatid si Yuso ng pagkain sa kwarto ni Ki-chan. Habang nasa kwarto aksidente niya nakita at binasa ang nobela ni Ki-chan at tungkol ito sa mga pantasya at love story nila ni Ki-chan. Subalit biglang nagising si Ki-chan at nagalit ito sa ginawa ni Yuso. Kinagabihan dumating ulit si Minji sa bahay ni Ki-chan at muli siya nagpasibak sa binata. Habang nasa eksena sila ng pag-e-exercise biglang nakita ni Minji ang underwear ni Yuso at nagalit ito. Dito ay napagtanto niya na ginamit lang siya para pangpalipas oras. Habang nag-aaway nakita sila ni Yuso at agad sumunod kay Minji sa labas para pakalmayan ito. Doon ay pinagtapat niya na mas gusto siya ni Ki-chan kesa sa kanya kaya nasasaktan ito. Pagpasok ni Yuso sa loob agad siya sinalubong ni Ki-chan para kausapin siya. Sa mga sandaling iyon dumating si Joseph na lasing na naman at dinala ni Yuso si Joseph sa kwarto nila. Nang makapasok si Joseph sa kwarto nila agad dinala ni Ki-chan si Yuso sa kwarto niya. At nagpaalam si Ki-chan kay Yuso para biyakin ang kanyang perlas ngunit tumanggi ito nung una subalit kinalaunan ay pumayag din ito. Nauwi sila sa matinding sibakan at walang pinalagpas na sandali si Ki-chan at gigil na ito. Matapos ang insidenteng iyon madalas na ito ginagawa ni Ki-chan ang pagsisibak sa perlas ni Yuso pag umaalis na si Joseph papuntang trabaho. Masaya silang magkasama kahit saan sulok ng bahay sila maabutan ng tawag ng laman ay laging nakahanda naman ang babae. Isang araw biglang dumating si Minji habang nag-e-exercise sila. Kinuhanan sila ng litrato at tinatakot sila sinabi ni Minji na ililihim ang kanilang ginagawa basta isasama nila siya sa pag-e-exercise nila. Wala silang magagawa kundi sundin ang mga kondisyon ni Minji at naging 1 versus 2 na ang exercise nila. Dito ay lalo pa uminit si Ki-chan at abot tenga ang ngiti nito at nagsimula sila mag-exercise ng magkakasama. Lumipas ang ilan linggo ay nalaman ni Joseph ang kanilang mga ginagawa. Lihim pala itong naglagay ng mga kamera sa kanyang bahay dahil matagal nang nagdududa si Joseph sa kanilang relasyon. Nang nalaman ang lahat ng ito sa sobrang galit ni Joseph ay bumagsak ito sa semento at inatake. Lumipas ang 2 buwan nagpas siya si Minji nakalimutan na si Ki-chan at nakahanap na ito ng bagong pag-ibig. Ipinakita na nabuntis si Yuso at si Ki-chan ang ama habang si Joseph naman ay na-stroke matapos atakiin. At dito na po nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan niyo po ang recap paki-like and comment naman po ng video para mas lalo pa ako ma-inspired gumawa ng video. Maraming salamat mga buddy.